Hello guys, welcome back sa channel. And this time ang topic natin ay engine oils. So para maintindihan natin yung pinaka-basic niya, ang engine oils natin, meron siyang dalawang number doon sa label niya. Una is yung number na may W, pangalawa yung number na wala. So sa case ng aking motor, ang engine oil ko ay 10W40. Ang ibig sabihin niyan, 10W40 ang grade na ginagamit na engine oil ng motor ko. So yung motor oil grade natin ay mayroong dalawang number, di ba? So ano yung dalawang yun? Una, yan yung oil grade natin sa malamig na temperature or cold SAE. Whereas yung pangalawa, ito yung engine grade natin at high temperature or operating temperature. Kaya ilalabel natin siyang operating temperature SAE. And syempre of course, para malagyan natin ng label kung sino yung SAE natin during low temperature, lalagyan natin siya ng W, meaning winter. Para ma-identify kung sino yung SAE sa malamig at kung sino yung SAE sa operating temperature. So ano nga ba yung SAE? Well, para madaling maintindihan, ang SAE ay parehas din sa weight or viscosity ng isang fluid. So, sa Tagalog, SAE, weight or viscosity ay kung gaano kalapot ang isang bagay. So, yung SAE natin merong range na 0 hanggang 50. Sa 0 or thinness, ito yung pinakamalabnaw na langis, and yung 50, ito naman yung pinakamalapot na viscosity ng langis na mahahanapan natin. Ngayon, etong 10W grade at 4W grade, i-discuss natin through a diagram. So, yung 10W na grade or SAE, ida-diagram natin from viscosity and temperature kung ano yung relationship nila, as well as yung 40 grade oil or SAE 40 kung ano yung relationship ng viscosity at temperature niya. So at cold temperature or W, ang SAE 10 na langis, malapot siya. And habang tumataas yung temperature niya, lumalabnaw naman siya. In comparison sa mas malapot na SAE 40 oil, at cold temperature, mas malapot siya. And at high temperature, mas malapot pa rin siya kaysa kay SAE 10. So, para mas maintindihan natin yung oil grade natin, iginawa natin ng diagram yung behavior nila at cold temperature and high temperature. So, ito yung viscosity natin sa y-axis and then temperature natin sa x-axis. And then, nakagraph sa atin yung behavior ng SAE 10 and SAE 40 na langis. So, sa SAE 10 at low temperature, mas mababa ang viscosity niya kaysa kay SAE 40. And then eventually, pag umandar yung makina at tataas yung temperature natin, at a certain point, magiging malabnaw si SAE 10. Whereas, at a higher temperature, tsaka palang lalabnaw si SAE 40. So, i-discuss natin ngayon kung bakit kailangang multigrade or dalawang grade yung langis natin. So, balik tayo sa diagram. At a certain temperature,
mapapansin natin na sobrang labnaw na ni SAE10 pero si SAE40 malapot pa rin. Whereas, at cold temperature, napakalabnaw ni SAE10 pero si SAE40 ay malapot pa rin. So, dito papasok yung maling idea na at cold temperatures, SAE10 ang langis mo and then magiging SAE40 at high temperature. So, mali yun. Ituturo ko kung paano yung tamang interpretation yan. Going back sa diagram, makikita natin yung behavior ni SAE10 from low until high temperature and yung behavior ni SAE40 from low hanggang high temperature. Pero, ang makina natin, meron lang siyang ideal SAE rating. Ano ibig sabihin yan? So, at low temperature, kailangan enough yung labnaw ng langis para mag-circulate sa makina. Pero at high temperature, kailangan hindi siya masyadong malabnaw para manatili siyang nakakapit doon sa mga surface ng mga bakal sa loob ng makina. So sa madaling salita, ang multigrade oil natin na 10W40 at 0 temperature or at low temperature, nagbe-behave siya na kasing lapot ni SAE10. And then, habang umiinit siya, ang behavior niya lumilipat, nagiging parang kay SAE40. So, ito yung behavior niya, mas konti yung pagpapalit ng viscosity niya kumpara kay SAE40 and then kay SAE10. Ibig sabihin yan, during sa operational and cold temperatures natin, konti lang yung pagbabago ng behavior ng langis. Mas consistent siya kumpara kay SAE40 and then kay SAE10. So, balikan natin ngayon kung bakit kailangang magbabago ng behavior yung langis mo at low and high temperature. So, at low temperature, kailangan malabnaw siya para mas madaling umikot yung langis sa makina. Secondarily, kapag masyadong malapot yung langis, magre-remain siya dun sa ibaba ng makina, hindi siya aakyat kaagad, magkakaroon ng friction dun sa metal components ng makina. Dito naman sa high temperature, kailangan yung SAE natin magiging malabnaw pero hindi siya masyadong malabnaw. Kagaya kay SAE10, hindi mo pa nararating yung ideal temperature, lumabnaw na kagad yung langis mo. So at this point, wala nang protection yung makina hanggang dito. Hindi maganda yon. So pangalawa, yung behavior niya, kung i-imagine niyo yung pagbabago ng langis, mas consistent siya kasi from this temperature, paakyat, biglang babagsak yung viscosity ng SAE10. Whereas kay SAE10W40, from low hanggang high temperature, hindi siya masyadong magbabago and it means mas consistent yung protection ng makina mo. So ano nga ba yung factors na kailangang i-determine kung anong engine oil grade ang gagamitin natin sa makina? So first and foremost, performance category. Ang mga motor na panghatak, kailangan nila ng mas malapot na langis. Ang mga motor na pang-service, kailangan nila ng mas malabnaw na langis. Whereas yung mga performance engines, kailangan nila ng magkahalong malabnaw at malapot na langis. So pangalawa, operating temperatures. Hindi lahat ng makina natin pare-parehas ang operating temperature. Merong makina na malamig, kagaya sa Suzuki GSX, and then meron din tayong makina na napakainit, kagaya sa KTM Dukes. So, the lower the operating temperature, mas okay na, mas malabnaw yung oil grade mo, mas mababa ang SAE. Pero at higher temperature, mas kailangan mo ng mas mataas na SAE or ng langis na mas malapot. So, third factor natin, kailangan nating i-consider ang maintenance intervals. Although, ang maintenance intervals natin ay nakabase sa oil additives instead sa oil grade. So, maliban sa langis, meron din tayong additives na nakahalo sa engine oil natin. So, etong detergent,
ginagamit yan para hindi siya maggrasa at hindi siya maipon sa loob ng makina. Secondarily, anti-friction agent para mabawasan yung pagkaskas ng mga bakal sa transmission at sa cylinder walls ng makina mo. Thirdly, heat regulators para hindi masyadong uminit yung langis. And then, meron tayong anti-foam para hindi siya magkaroon ng bubbles dahil nakukulog-kulog siya sa loob. Meron din tayong dispersants para mas madaling kumalat yung langis sa loob ng makina. Meron tayong anti-rust para hindi magkalawang yung metal components dun sa loob. And most importantly, viscosity index improvers, or kilala sila bilang carbon polymers or viscosity modifiers. So going back dun sa graph natin kanina, ang additive na responsible sa pagbabago ng behavior ng oil natin from SAE10 papuntang SAE40 ay yung viscosity index modifiers. So i-discuss ko sila. So pag malamig yung makina natin, meron tayong carbon polymers sa pagitan ng mga oil components natin. And itong carbon polymers na to, meron silang mga galamay na lumiliit kapag malamig. Kaya nakaka-flow ng maayos yung langis mo during warm up. So imagine, nasa isang tubo sila, and then meron tayong carbon polymers. Since magkakalayo sila, walang impediment o walang hahadlang sa kanilang dumaloy ng malaya papunta dun sa direksyon ng tubo kung saan sila pupunta. So SAE10 ang behavior ng langis mo at cold engine temperatures. So once nakapag-warm up ka na, ginamit mo na yung makina ng motor mo, nasa operating temperature ka na, yung mga galagalamay ng mga carbon polymers natin, humahaba yan. And since humahaba yung mga galamay niya, nagbubuhol-buhol sila, nagkakaroon ng pagsagabal yung flow ng langis mo, kaya lumalapot siya at operating temperature. So SAE40. So ngayon, alam na natin kung bakit mas malabnaw ang makina during cold temperatures and kung bakit mas malapot ang langis ng makina during operating temperatures. Now ngayon, the question is, mas okay bang gumamit ng conventional oil kaysa synthetic oil? So gawan natin siya ng comparison. Meron tayong key factors na kailangan i-consider sa pagpili ng langis. So, ang pinakamalaking difference between conventional and synthetic is yung consistency ng carbon polymers. Since si conventional oil, minimina yan sa ilalim ng lupa, meron tayong imperfections dun sa langis natin. So, kumbaga ito yung metal surface ng isang side, let's say, granahe mo, and then granahe din sa kabila, merong oil sa pagitan ng dalawa para laging madulas yung transmission mo. Ngayon, etong mga droplet ng langis, meron tayong molecules na nagpro-protect from metal to metal interaction. Ibig sabihin yan, meron tayong protection para wala tayong friction. Pero, since ang conventional oil natin ay merong imperfections, meron tayong mga molecule na mas maliit kaysa dun sa kinikailangan ng makina natin. Ibig sabihin yan, kapag maliit yung molecule na naghaharang sa contact ng metal surface sa pangalawang metal surface, nagkakaroon ng generated na init dahil sa friction. Whereas, kumpara natin kay synthetic, since na-develop siya sa laboratory, consistent yung protection ng makina mo. Kung ito ay granahe and then may granahe pa rito sa kabila, sa transmission, kahit lagi silang magkadikit, meron tayong protective layer ng langis sa pagitan ng mga bakal para mabawasan yung friction at mabawasan yung engine heat. Hindi siya kaagad magde-degrade. Discuss na natin
ng consistency ng synthetic motor oil ay mas maganda kaysa kay conventional motor oil. And since meron tayong impurity sa conventional oil, magkakaroon ng mas mainit na makina kapag conventional ang gamit mo kumpara kay synthetic. And then, lifespan. Since si synthetic ay gawa sa laboratory, sinusulit nilang lagyan ng additives. Itong additives na to ang magpapahaba ng buhay ng langis. Other than that, itong synthetic motor oil mas resistant siya sa decomposition kumpara kay conventional motor oil. So at the end of your service interval, si conventional motor oil malayo nang na-degrade yung quality kumpara kay synthetic. So pupunta tayo sa pang-apat na factor, engine protection. Since mas matagal ang lifespan ni synthetic oil kaysa kay conventional oil sa tulong ng additives, in the long term, mas maganda ang engine protection na ibibigay ng synthetic motor oil. So in short, sa apat na factors natin, 4 out of 4, mas effective si synthetic motor oil kaysa conventional sa lahat ng performance factors natin na kino-consider sa pagpili ng langis ng makina. So, ang tanging drawback lang ng synthetic oil, mas mahal siya kaysa kay conventional. So that ends our discussion. Shoutout nga pala kay Engineer Justin Matthew na nag-request ng video natin. So sa mga merong katanungan dyan tungkol sa pagmumotor, yung mga technologies na gusto nilang may explain tungkol sa mga motor nila, i-comment nyo lang dun sa baba and gagawa natin ng video. So as usual, thank you for watching. Hit like and subscribe. Follow my page on Facebook. Subscribe on my channel dito sa YouTube. Thank you everyone and goodbye.